So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. O, pangalawa, narinig namin kanina, nagmamonitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Eh kung bogus ang mga ito, eh bakit po siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? I think there is duplicity in the words of coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Attorney, ano masasabi niyo doon sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies doon sa naisubmit sa Ombudsman doon sa naging testimonya na nasa Senado noong Huwebes? Naku po, sabi ko nga, sabihin niya yung inconsistencies, no? And by the way, Halimbawa, sir, yung binabanggit nila, nakalagay doon sa original na affidavit na 18 na may mga pulis na namburiki doon sa maleta. Pero doon sa Ombudsman, nakalagay na lang doon na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta, na wala na yung pagburiki. alam nyo, ganito, ang pagbasehan po ninyo sana ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yun. Eh dapat nga makasuhan yan si Matibag kung saan niya kinuha yung peke na affidavit na yan eh. He relies on a fake document and puts the blame on us. Anong klaseng investigador yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lend credence to the allegations of the 18 Marines. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa mga statement ni Attorney Levi Baligod, no, patungkol nga po dito kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, na sinabi niyang hindi na daw po investigator, no, itong si Attorney Matibag, bagkos isa ng political operator, no. At matandaan natin mga kababayan na question nga po, no, ni Attorney Matibag, or meron po siyang allegation na itong mga ex-Marines di umano ay binayaran ng 5 million ni dating Congressman Mike Defensor, pero sinagot naman po yan ni dating Congressman Mike Defensor na walang katotohanan. Double hearsay, no, yung allegation ni NBI Director Matibag, no, patungkol dito sa mga ex-Marines. At naglabas pa di umano itong si NBI Director Matibag ng peke daw na affidavit mga kababayan, no. At pinasinungalingan nga ni Attorney Baligod yung affidavit di umano na inipresenta, no, ni NBI Director Matibag mga kababayan. Kaya ngayon medyo magulo nga ngayon ang Senado rin mga kababayan dahil meron di umanong intelligence yung NBI na meron daw threat, no, ang Senado. At itong grupo nila Senator Gatchalian, sila lang yung sinabihan na may threat di umano yung Senate, kaya kailangan nila ng precautionary measures. Naghigpit sila, bawal na yata yung bisita doon mga kababayan. Pero umalma rin nga po dito, no, si Senate President Alan Peter Cayetano, at bakit daw hindi po sila sinabihan patungkol dito sa threat na ito, kung gaano ka credible kaya ito, kasi wala naman po silang balita, no. Hindi daw po sila sinabihan, at dapat daw pag threat or dapat daw pag may threat itong Senado, dapat lahat daw ng senador ay abisuhan, no, nila, or inaabisuhan nila. Pero sa grupo nila Senate President Cayetano ay wala daw po silang alam, kaya medyo umalma siya ng kaunti, no, doon sa sinabi nilang threat mga kababayan, no. At kung magtuloy-tuloy daw or kung may katotohanan yung threat na yan, ay posible daw pong i-lockdown ang Senado mga kababayan. At sa aking opinion, posibleng gawa-gawa lang nila yung threat na yan mga kababayan, no, kasi meron pong isa pang hearing itong si Senator Marcoleta dito sa Blue Ribbon hearing nila, at ipatawag muli yung bagong 14 ex-Marines mga kababayan, no. At sinabi naman po yan nila Attorney Baligod na meron pang additional
14 na mga ex-Marines ang lalantad at na-submit na nga po niya yung mga pangalan no, kay Senator Robin Padilla nung nakaraan at posibleng niya ipatawag or pumunta itong mga bagong ex-Marines mga kabayan na 14 at kung kulang pa daw ay meron pang additional na 7 no, na mga Marines mga kabayan, although hindi po dinisclose ni Attorney Baligod yung status talaga. Sinabi lang niya medyo compromise pa daw yung status nila mga kababayan, pero pwede naman daw no, or kung kayang makonvince ng taong bayan yung mga 7 na iyon ay pwede daw po silang lumantad mga kababayan. So sa aking tingin siguro ay pinapalabas lang nila na may threat mga kababayan para magsarado yung Senado no, kung nagkataon or kung magkataon na i-lockdown nila itong Senate ay hindi po makapasok siguro no, yung mga bagong witnesses na ipapatawag dito mga kababayan, kasi sa Huwebes daw June 11 kung hindi ko nagkakamali ay ipapatawag ng Blue Ribbon no, sa pamamagitan dito ni Senator Rodante Marcoleta at magsagawa sila ulit ng isa pang hearing mga kababayan no, at tingnan natin kasi nga nagbanta itong si Senator Erwin Tulfo, although nagsorry na siya na kakalad ka rin niya or bibit-bitin niya itong sila Senator Marcoleta, sila SP Cayetano kung magsagawa pa daw ng isa pang hearing mga kababayan. So abangan natin yan no, sa Huwebes at marami nga pong umalma dyan mga kababayan, lalo na ang mga Muslim no, at ang Iglesia ni Cristo ay meron din yatang statement na rin no, patungkol dyan na hindi nila hahayaan na bastusin itong kanilang kapatid no, na si Senator Marcoleta mga kabayan. At yung mga Muslim din ay talagang nagpahayag na rin po sila no, ng mga salita na hindi rin po sila papayag na bastusin nga itong si Senator Robin Padilla mga kababayan no, na kukwelyuhan at papalayasin doon sa session hall or doon sa plenary hall mga kababayan. So abangan po natin yan, although nagsuri na nga po si Senator Erwin Tulfo dahil nasabi lang daw po niya yon dahil sa bugso ng damdamin mga kababayan, dahil nga po doon sa bigat ng allegation no, na ipinaratang sa kanya na talagang sinabi ng mga ex-Marines na nag-deliver sila ng mga maleta no, hindi lang isang beses kundi 2 beses, at yung isa pa yung sa human sex trafficking doon sa hotel daw mga kababayan, although nag-file na po siya ng kaso doon sa Pasay Regional Trial Court no, yung grave oral defamation no, laban dito sa 3 miyembro ng mga ex-Marines mga kababayan. Kaya ang tawag nga po sa kanila ni Senator Raffy Tulfo ay mga kargador mga kababayan no, at talagang binash din naman po itong si Senator Raffy Tulfo sa pagtawag ng kargador dito sa mga dating bodyguards mga kababayan ni former Congressman Saldico no. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan dito po sa buwelta ni Attorney Levy Baligod no, patungkol dito kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi daw po investigator na ngayon kundi political operator mga kababayan no. At ano sa tingin nyo itong intelligence report ng NBI na meron daw pong threat ang Senado, kaya naghigpit sila ngayon mga kababayan no, bukod doon sa mga pulis na nakabantay doon sa labas ng Senado at sa vicinity ng Senado mga kabayan, hanggang doon sa may GSIS may mga pulis din doon na naka-standby kasi no. At bukod dito sa loob meron din po silang mga usaadi naman mga kababayan at yung Marines mga kababayan no, na nagbantay sa loob naman ng Senado mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.